Heavenly Father, protecting us, Holy Spirit, sa iyong presence na ngayon ay aming naranasan. To surrender our lives to you, because you are the Lord, you are the Master, you are the King, and you are God. We bless your holy name. Lord, saturate this place with your love, with your manifest presence. And continue to anoint your people, my Lord. Because just as Moses had said, if you will not anoint us, take us no further. If you will not anoint us, we will not go. We need you more than ever before. Panginoon, kami po'y namumuhay ngayon sa gitna po ng malagim na pandemya. Hindi na halos malaman ng aming gobyerno kung ano po ang maiiral ng mga batas, ordinansa na aming pong susundin. And my Lord and my God, you have created the heavens and the earth. You know everything. But one thing na sure kami, we will be all free from this pandemic in the name of Jesus. We will not be infected by this deadly virus in Jesus' mighty name. And Lord, alam din po namin na kaya mo ito pinaparanas sa mundo ngayon ay upang ang mga tao ay magsilapitan sa iyo. Sumuko sa iyo. Ganon din sa amin na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ipinapaalala mo sa amin ang kahalagahan ng aming buhay at ng aming pamumuhay. Kaya Lord, ang dalangin po namin, sabi kong gawing pag-aaral na ito, ikaw po ang siyang mangusap at humipo sa bawat isa sa amin. Hayaan mo ang aming pong Panginoon namin ang iyong mensahe para sa amin sa umagang ito. Ito po'y baunin namin habang kami po ay nabubuhay. Muli, itinataas namin ang nagilang pangalan ni Jesus sa kalangitan namin. Niluluwalhati namin siyang pinaparangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samang pasasamba. Amen. Amen. Mahalagang pag-aaralan natin ngayon at marahil ay hindi nyo na naman nakakalain bakit ganito magiging takbo ng ating usapan. Pero mahalaga ito. As a matter of fact, wala isa man po sa atin ang nakakaalam kung kailan tayo mawawala sa mundo ito. Hindi natin alam kung ilang panahon pa ang natitira bago tayo pumanaw at humarap sa Diyos. Kaya napakalaga kung paano natin binibigyan ng importansya ang ating pamumuhay, ang ating life, maging ang ating lifestyle. Doon po sa aklat ng Proverbs, chapter 27, verse 1, ganito po ang nakasulat. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hindi po agad bata pa, malakas pa, wala lang nararamdaman sa katawan, we can boast about tomorrow. Dahil hindi po natin alam kung anong po pwedeng mangyari, maging mamaya o bukas. Kaya dapat talaga ang bawat isa sa atin ay maging handa. Sabi mo sa iyong katabi, kumanda ka. Sabi mo, maghanda ka. So, marami po tayo matututunan sa mga verses na atin pong pag-aaralan sa araw nito. Hindi lamang patungkol po sa langit, hindi lamang patungkol sa impyerno, kundi maging sa ating pamumuhay. So, una, tandaan natin ito, pag tayo wala na sa mundong ito, when you are gone, you cannot salvage things. So, share them now. As much as possible, pag meron po tayong pagkakataon at meron mga nangangailangan ng tulong, whether ito po ay payo o material things, kung meron naman tayo, huwag natin itong i-withhold doon sa mga nangangailangan. For in doing so, pag withhold natin ito, you will be committing a sin. Yan po ang sinabi ng Bible. So, doon po sa Book of Luke, chapter 16,
Ayun, mabasa po sa bandang likod. Sisimulan po natin sa verse 19 hanggang sa verse 21. Please listen carefully as I read it to you. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in a luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores. Sa Tagalog po, galis. Yan ang malungkot minsan pag nahirap yung may sugat, ang tawag galis. Pag mayaman, allergy. Sa verse 21, and knowing to eat what fell from the rich man's table, even the dogs came and licked his sores. Dinidilaan ang kanyang mga sugat or galis. Naalala ko po yung kwento patungkol sa isang binatang mayaman. Sakay po siya ng isang brand new car niya. Kabibili niya lamang po yun. So masaya po siya. At kapag binabagtas niya ang isang kalsada na maraming sasakyang nakaparada at nakakita siya ng mga batang nagtatakbuhan, nagminor siya. Binagala niya ang takbo niya. So hanggang sa mamaya may narinig siyang malakas na palahog sa kabila ng pintuan niya. At napapreno agad siya, umatras siya, bumaba at hinahanap kung sino ang bumato sa kanyang kotse. So galit na galit siya hanggang sa makita niya ang isang bata na umiiyak at nanginginig sa takot. Dahil sa galit niya agad niya itong sinunggaban at sinabi niya sa bata, tinanong niya bata, bakit mo binato ang kotse ko? Alam mo bang bagong-bago yan? Anong ginagawa mo? Bakit mo binato ang kotse ko? Umiyak ang bata na nagsabi sa kanya, Sir, patawarin niyo po ako. Pasensya na po kayo. Sabay turo sa kanyang likuran, doon sa likuran ng kotse, at ang sabi niya sa lalaki, nandun po kasi ang aking kapatid. Siya po'y naobalan sa kanyang wheelchair at siya po'y sugatan. Hindi ko po siya kayang buhatin. Pasensya na po kayo sapagkat wala na po akong mahingaan ng tulong. Yung pala, siya'y kaway ng kaway sa mga dumaraang motorista pero walang tumutulong sa kanya. Hindi malaman niya na lalaki kanyang gagawin, sumunod na lamang sa bata at nakita niya nakahundusay yung kapatid nito na may mga sugat sa katawan. So ito'y kanyang binuhat at iniupo sa wheelchair. At sabi ng batang bumato sa kanyang kotse, Sir, maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po talaga kayo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Parang may bukol sa lalamunan ng lalaking ito, hindi na siya makapagsalita. Hindi na malaman kung anong kanyang sasabihin. Pinagmasdan niya na lamang yung bata, tinutulak ang kanyang kapatid sa kay ng wheelchair. Naging mabagal at matagal yung kanyang ginawang paglakad papunta sa kanyang kotse. Pinagmasdan niya yung lundo, yung dent sa kanyang kotse at alam niyang malaking pera ang magagastos niya dito. Pero alam niyo, nagpasa siya. Nag-decide siya na hindi niya ito ipapaayos. Hindi niya ito pare-repair. Para natalihin niya nandun yung lundo para magsilbing reminder sa kanya na don't go too fast in life. Huwag masyadong maging mabilis sa buhay at baka merong bumato sa iyo para kunin ang atensyon mo. Ganun ang ginawa ng bata. Isang aral po ito maging sa atin na minsan masyado tayo nagmamadali sa buhay at hindi na natin napapansin yung mga taong nangangailangan ng ating tulong. Tandaan niyo mabuti nung si Jesus ay nagmi-minister dito po sa lupa, walang sinumang lumapit sa Kanya na Kanyang itinaboy. Lahat ay Kanyang tinulungan. Lahat ay binigyan niya ng kalinga. So kapatid kaibigan, bumubulong ang Diyos sa ating kaluluwa at nangungusap po sa ating puso. Minsan pag wala tayong panahong makinig sa Kanya, gumagamit siya ng taong babato sa atin para makuha ang ating atensyon. It's our choice to listen or not to listen. Sa verses po natin binasa, God was trying to get the attention of the rich man. Going back to our text. Kinukuha niya ang attention ng rich man. Araw-araw, tila binabato siya ng Diyos. Ang pangalan po ng bato ay si Lazarus. Si Lazarus ay dinadala, tinihiga po doon sa pintuan ng mayaman sa pag-asang tatahabagan siya dito. Ngunit hindi pinapansin ng mayaman si Lazarus. Pag dumudungo siya sa bintana, nandun si Lazarus. Pag lumalabas siya ng kanyang pintuan o gate,
nandudun si Lazarus. Pero never niya itong binigyan ng pansin. Ini-ignore niya si Lazarus. And you know what? In so doing, ini-ignore niya ang Diyos. Nais ng Diyos na tayo'y dahan-dahan lamang. At pagka minsan tayo po'y huminto at magbigay ng pansin. Pagkakataon na sana ng mayaman na gamitin ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng Diyos sapagkat napakayaman niya. Ngunit hindi siya huminto at nagbigay ng pansin o atensyon. Lahat ng mayroon siya ay nagsilbing talukbong o piring sa kanyang mga mata. So ang tanong sa atin sa umagang ito, kapatid kaibigan, mayroon bang Lazarus na nangangailangan ng iyong tulong na hindi mo pinapansin? Is God trying to hit you with a stone? Yan po ang question sa atin na dapat magpagising sa atin. Meron pong isang batang gustong makita ang Diyos. Ang ganda ng kwentong ito. Gusto niyang makita ang Diyos ng harapan, ng mukhaan. So, nung umaga ngayon, nagpasya siya, nahahanapin niya kung saan naroon ang Diyos. So dahil alam niya malayo ang tirahan ng Diyos, ang ginawa niya, kinuha niya ang kanyang bag, pinuno niya ito ng sandwiches, at nilagyan niya rin ng mga soft drinks. At nagsimula po siyang maglakad. Hindi pa siya nakakalayo. Naparaan po siya sa isang park. At nakita niya sa park ang isang matandang lalaking nag-iisa. At pinanonood yung mga kalapati. Tinabihan siya ng bata. At napansin niya na mukhang nagugutom ang matanda. Kaya inalok niya at binigyan niya ng sandwich. Pagkaabot niya nito, nakita niya ang pinakamagandang ngiti sa buhay niya. So natuwa yung bata, kaya inalok niya ng soft drinks. At lalong gumanda ang ngiti nung matanda nang abutin nito yung kanyang soft drinks. Maghapon silang magkasama, pero hindi sila nag-uusap. Not a word. Basta sila po'y nagingitian at sila po'y kumakain hanggang sa maubos yung baon ng bata. Nung magagabi na, nagpaalam na siya sa matanda at siya po ay tumayo at siya po ay umalis na. Pero hindi pa siya nakakalayo. Nilingon niya ang matanda, binalikan niya at niyakap niya yung matanda. At doon niya napansin na lalong gumanda yung ngiti ng matanda. Masaya-masaya yung bata. Pagdating sa bahay, sinalubong ang nanay, pansin kagad ng nanay yung kakaibang aura ng kanyang anak. At ang tanong ng nanay sa bata, anak, ano ang ginawa mo? Saan ka nagpunta? At mukhang masayang-masaya ka. Ang sabi ng bata, nanay, kasama ko kung kumain ang Diyos doon sa park. Hindi pa nakakapagsalita yung nanay. Ang sabi niya, alam mo nanay, ngayon ko nakita yung pinakamagandang ngiti sa tanang buhay ko. Yung matanda yung umuwi rin. At pagdating niya sa bahay, pansin din siya ng kanyang anak. Natuwang-tuwa din at masaya-masaya. So ang tanong ng kanyang anak, tayo, ba't ang saya-saya mo ngayon? Saan ka ba galing? Alam mo, kasama kong kumain sa park ang Diyos. Hindi pa nakakapagsalita yung anak. Ang sabi ng matanda, at mas mukhang bata pala siya kaysa sa inaasahan ko. Sometimes when we do good to others, especially those who are in need, wala kang kamalay-malay na ang kasama mo, ang tinutulungan mo, ay Diyos. Kaya dapat tayo mag-isip mabuti kung paano natin ginagamit ang ating mga oras. Kung paano tayo nakakapaglingkod sa Diyos, hindi lamang sa church, kapatid kaibigan. So, balikan po rin natin yung teksto natin patungkol sa mayaman. Ang mayamang ito ay may pagkakataong kumain kasama ang Diyos. Tumulong sa taong nangangailangan. Ngunit, siya'y masyadong naging busy. Araw-araw siyang nananagana samantalang naghihirap si Lazarus sa labas ng kanyang pintuan. Mas naging mabuti pa yung mga asong gala kaysa sa kanya. Sapagkat nandun yung mga asong gala na somehow, some way, tinutulungan siyang maibsan yung kanyang sakit, yung hapdi na kanyang mga sugat by licking his wounds. Number 2, when you are gone, pag wala na tayo sa mundong ito, kapatid, ito ang isipin mo. You cannot seize opportunities. So seek God now.
You cannot seize opportunities anymore. So seek God now. Babasahin ko sa inyo yung nakasulat po sa Luke chapter 16, yung karugtong po nito ating binasa kanina, mula po sa verse 22 hanggang sa verse 26. Listen carefully. The time came when the beggar died, listen to this, and the angels carried him to Abraham's side. Sa ibang version, and the angels carried him to Abraham's bosom, which is also called paradise. So, yung mahirap na mamatay, sinundo ng mga anghel. Now, there is a revelation here. Pag namatay ang isang mananampalataya, susunduin ng anghel ng Diyos. Kaya mapapansin mo kapag nasa isang funeral service, at alam mo, Christian yung namatay, pag pinagmasdan mo yung kanyang mukha, wow, maaliwalas, parang natutulog lang. Okay? Now, the rich man also died. Listen, and was buried. No angels were mentioned na sumundo sa kanya. I have been to funeral services kung saan nakiusap lang sa akin at alam ko, hindi believer yung namatay. May makeup para gumanda ang itsura, pero ang katotohanan, mukhang takot at mukhang walang kapayapaan sa kanya. So that is what will happen kapag ang isang tao ay namatay. Gone na. At wala siya sa Diyos. He died and was buried. Marahil marangya yung kanyang libing. Pero it doesn't matter to us. Pagdating sa verse 23, ang sabi, in hell, where he was in torment, so you see, Lazarus, the poor beggar, ay nasa Abraham's bosom, Abraham's side or paradise, whereas, yung rich man naman, na nasa kanyang lahat, kung siya'y nasa lupa, siya po ay sa hell na papunta. Where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. Nakilala niya si Lazarus, nakilala niya si Abraham. So in death, makikilala natin yung mga prophets of old, yung mga faithful servants of the living God. Makikilala natin silang lahat. Ganito nangyari sa kanila. Well, by the way, this was spoken by Jesus and this is not a parable. Ang parable kasi, hindi nag-mention ng name. Ito po, minention ang name ni Lazarus. So, hindi po siya parable. So, nakita niya si Lazarus by Abraham's side in a far-away place. So, the rich man called to him, kay Abraham, Father Abraham, pakilala niya, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Wow! Grabe ang kanyang pinatunguhan. Nasa kanyang lahat dito sa lupa, pero ang pinatunguhan niya ay impyerno. Meron din po akong nabasang kwento patungkol sa isang prince of Persia na nalalapit na po siyang iluklok sa kanyang trono bilang hari. Ngayon, dahil gusto niyang makapaglingkod ng mabuti sa kanyang nasasakupan, pinatawag niya yung kanyang mga magi, yung mga wise men, yung mga pantas. Remember yung mga magi na pumunta sa birth ni Jesus after 2 years, di ba? Galing sa Persia yun. Okay? So meron din pantas itong soon to be king. Pinatawag niya at sabi niya, gusto kong malaman ang kasaysayan ng tao, yung history of humanity. Pwede mong isulat nito, i-record nito para mapag-aralan ko at para maging mabuti ang aking magiging panungkulan sa aking nasasakupan. So siyempre, sabi ng mga pantas niya, opo, after 20 long years, ipinresent na nila sa hari ngayon ang kanilang na-research na history ng tao, which can be found in 6,000 books. 6,000, 20 years ang ginugol nila. Eh, dahil sa kabisihan naman ng hari, hindi niya na magawang mabasa, so pinatawag niyo ulit mga pantas. Ganito ang gawin niyo.
Gusto kong i-summarize nyo yung 6,000 books na yan. Hindi ko kayang basahin yan. At saka nyo i-present ulit sa akin para malaman ko ang history of humankind. So, labas ulit yung mga pantas. Inayos nila yung kanilang mga ginawa. After 20 long years, so how many years na? 40 years na. After 20 long years, nag-present ulit sila sa hari. Nung kanilang ginawa, yung 6,000 naging isang libro na lang. Kaya lang, yung hari ngayon, nalala na ang karamdaman. Hindi na kaya magbasa. So nasabi niya sa kanyang mga pantas, after all these years, hindi ko rin pala mababasa ang history ng tao. Kung ano ang kasaysayan ng tao. Nakita siya ng isang pantas na habang sa kanyang kalagayan at nagpresentang sabihin doon sa hari na, mahal na hari, kung ibahin ulit niyo, pwede ko pong isummarize sa inyo ang isang libro ito tungkol sa kasaysayan ng tao. Sabi ng mahal na hari, sige. Mahal na hari, ito po ang kasaysayan ng tao. Ang tao ay isinilang, ang tao ay naghirap, ang tao ay namatay. Sa mundong ito, iba't iba yung mga pagsubok and challenges na kinakaharap natin. Pero please, sana matuto tayo. Matuto tayo magpasalamat sa Diyos at matuto tayo talagang gamitin yung every opportunity to seize every opportunity. Carpe diem. Diba? Seize the day. Na pag tayo may mga pagkakataon, pwede nating ibahagi ang gospel ng ating Panginoon. Nasa businessman, nasa online man, wherever. Sa neighborhood nyo man, wherever. I-share natin ang gospel ng ating Panginoon. Can I hear an amen? Now, listen to this. Basahin natin muli ito. Verse 25 to 26. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime, you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us, ang sabi ni Abraham doon sa mayaman, and you, a great chasm has been fixed, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. So hindi po pwede. Napupunta yung nasa hell, doon sa Abraham's bosom, or paradise, at yung nasa Abraham's bosom, pupunta naman sa hell. No way. Sabi natin, no way. Now, people plan and prepare for life on earth. Diba? Mga bata pa lang, mga estudyante, may mga pangarap na yan eh. Gusto ko maging ganito pagka tanda ko. Gusto ko ganito kaganda ang bahay ko, ang sasakyan ko, mag-ikot ako around the world. Maraming tayong plano, magkapamilya tayo, and so on and so forth. So people plan and prepare for life on earth, but seldom for life after life. Because after this life, we go on, we continue on to our everlasting life. Yung everlasting life, hindi magsisimula oras na ikaw ay mawala na ng hininga dito sa lupa. Ang everlasting life, for your information, ay nagsimula nung very moment that you have accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Doon na nagsimula ang iyong everlasting life. Napakalaki po ng kaibahan ng mayaman at ni Lazarus. Namatay ang pulubing si Lazarus at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Samantalang ang mayaman ay namatay at napunta sa impyerno. Pero ang impyerno ito, in English mababasa natin hell, sa ibang version po nakalagay po dyan ay Hades or Hades. Hindi pa po ito yung Gehenna. Yung Gehenna, yun ang pagtatapunan kay Satan, sa Antichrist, sa mga false prophets and teachers, at sa mga taong hindi talaga tumanggap kay Jesus. Doon talaga yung dagat-dagatang apoy. Ito, hindi pa. At dating ang time sa Great White Throne Judgment, lahat ng mga taong ito, kasama si Satanas, ibubulid doon sa impyerno. At lahat ng mga mananampalataya, of course we know,
kapiling na ng ating Panginoon. So ang tanong ay ito, bakit sa Abraham's side or Abraham's bosom o sa paradise dinala ito pong si Lazarus? Makikita po natin actually ang kasagutan sa pangalan pa lang niya. Remember, nung biblical times, pag pinangalanan ng magulang ng isang bata, yun actually ang mag-identify sa kanya. Kaya si Jacob nung pinangalanan, supplanter, trickster, Mr. 1, 2, 3, Manggugoyo, Mandaraya. Why? Kasi alam na magulang, twins kasi sila, mauuna si Esau, ang panganay, pero nasa sinapupunan pa lang ang hinihila na nitong si Jacob, para mauna siya na lumabas. At siya maging panganay. Nasa sinapupunan pa lang, Mandaraya na si Jacob. Alam naman natin kung paano niya dinaya ang kanyang ama. Alam natin kung paano niya dinaya before ang kanyang kapatid na si Esau. Kung paano niya ninakaw ang birthright nito. So, ang pangalan niya ay Jacob. Pero ito'y pinalitan ng Diyos. At tinawag siyang Israel, a prince with God. So, there is such wonder sa pangalang ibinibigay sa mga anak ng biblical times. At ang pangalan po ni Lazarus is synonym sa pangalan kong Eleazar. Nang ibig sabihin po ay, listen, God is my helper. Pinamumuhay nila kung ano yung pangalang ibinigay sa kanya. Si Jonas lang ang napansin mong hindi. Now anyway, bagamat mahirap pa sa daga ng church. Nalala ko yung mga daga natin habang ginagawa ko ito, na ngayon naman ay mukhang nawala na. Ano? Mukhang sila tinamaan ng COVID. Mahirap pa sa daga ng church ang buhay kong si Lazarus at kapuspusin sa mga pangangailangan. May galis. So pinagdidirihan siya ng maraming tao at walang kakayang maglakad mag-isa dahil ayon nga po sa Bible, siya po ay dinadala doon sa pintuan ng mayaman at inihiga doon. So talaga masasabi natin, he cannot fend for himself. Hindi niya kayang asikasuhin ng kanyang sariling mga pangangailangan. Ang bottom line naman na maganda kay Lazarus, although yun ang kanyang nararanasan, he trusted the Lord. Sabi mo sa kanya mo, trust the Lord with all your heart. So, hindi niya kinwestiyon ang Diyos eh. Hindi siya nagalit sa Diyos. Hindi siya nagalit kay rich man dahil sa kanyang kalagayan. Naniniwala siya sa isang magandang future sa kanyang buhay na walang hanggang naghihintay sa mga mananampalataya tulad niya at sa atin. Sabi mo sa kanya, may maganda kang future, dear Lord. So, hindi po yung kanyang kahirapan ang dahilan ng papunta niya sa paraiso, kundi ang kanyang, listen to this, pananampalataya sa Diyos. O bakit naman napunta sa impyerno? Itong si rich man. Bakit sa impyerno siya napunta? Dahil ba siya mayaman? Pag mayaman ba, talagang sa impyerno napunta? Of course not. Napunta siya sa impyerno dahil sa kawalan niya ng pananampalataya sa Diyos. Ang kayamanan niya, ang kanyang naging Diyos. Yun ang malungkot. Pag ang kayamanan mo, o ang sinuman, o anumang bagay, ang inuuna mo kaysa sa Diyos, yun ang nagiging Diyos mo. Araw-araw, may pagkakataon po siyang lumapit sa Diyos. Si Lazarus, ang saksing isinugo sa kanya ng Diyos. Kahit hindi nagsasalita. Kung hindi nangingilang na nakahiga sa kanyang pintuan, at agad ni Lazarus na tatapunan siya ng mga mumo na galing doon sa kainan ng mayaman. At hangarin din ni Lazarus na i-share sa kanya yung tinapay ng buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pero hindi ito pinansin ng mayaman. Kapatid, sa business natin sa buhay, huwag tayong magkakamali na hindi na natin papansinin ang ating Diyos. Gagamit siya ng bato na ipupukol sa iyo. Sa mayamang ito, ang bato ay nasa katauhan ni Lazarus. Tanong, do you know where you will spend your eternity? So let's be honest with ourselves. Tanungin natin ang ating mga sarili. Do we really know where we will spend our eternity? Nakakasiguro ba tayo sa buhay na walang hanggan in the presence of our God? Always remember this, that hell is not a cool place. Hindi siya malamig. Hindi siya cool place for us to spend our eternity.
Hell is pictured as a place of torment or intense suffering. Matinding suffering. Hell also is a place of agony or unceasing sorrow. Suffering is physical, whereas sorrow is emotional. Soul. Habang nabubuhay ang mayaman, nasa kanya ang lahat. Ngunit ngayon, sad to say, hindi siya makakuha kahit isang patak ng tubig sa dulo ng daliri na galing kay Lazarus para masahin ang kanyang bilang. In hell, your thirst will never be quenched. Now, number 3. When you are gone, you cannot save others. So speak up now. Speak up now about your faith, about the Lord Jesus Christ. Sa Luke chapter 16, verses 27 to 31, babasahin ko sa inyo. Again, please listen carefully. He answered, the rich man, "Then I beg of you, Father, send Lazarus to my father's house." Nakikiusap na siya. Naninikluhod, nagmamakaawa. Isugo mo si Lazarus sa tahanan ng aking ama. For I have 5 brothers. Let Lazarus warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, "They have Moses and the prophets. Let them listen to them." Yung law ni Moses and the prophets. Verse 13, "No, Father Abraham," he said, "but if someone from the dead goes to them, they will repent." Abraham said to him, "If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead." What a statement coming from Father Abraham. Naniniwala po ko, marami ang naging regrets ng mayamang ito. Marami siyang pinanghinayangan sa buhay. Kasama na dito ang mga namiss niyang pagkakataong lumapit sa Diyos, for one, pagkakataong mapansin at tulungan si Lazarus, pagkakataong bigyan ng attention at papakinggan ang witness in the person of Lazarus na isinugo ng Diyos para siya ay mabahaginan ng salita ng Diyos. Hindi lang po yun. I'm sure nangihinayang din siya dahil kung nakilala niya sana ang Diyos, na-share niya rin sana sa Diyos ito sa kanyang 5 mga kapatid. Sayang dahil ngayon na siya ay nasa impyerno, hindi man lamang siya makapagpadala ng warning sa kanila. I hope na pipicture natin lahat ang ating mga family members, our relatives, our closest friends na alam natin na wala pa sa Diyos. Dinadaan-daanan lang natin. Hindi natin pinapansin. Ngayon, kung paano ang mayaman ay hindi makapag-influence ng tao sa impyerno, ganoon din si Lazarus sa mga naiwan niya sa lupa. Hindi na rin makakapag-influence si Lazarus. Pero sometimes I think this may be not true to everything. Kasi naalala ko yung pinost ni Cecil about his father sa FB. Napakaraming mga tao ang nagpapasalamat because of the life of Papa Ben. Kung gaano siya ka-humble at kung gaano siya ka-Christ-like. Marami nagsasabi ron, one of the most faithful men na nakilala ko. Humblest men na nakilala ko. Alam mo, sa totoo lang, ang pagtingin ko sa taong yun, si Papa ni Cecil, ang pinaka-humble para sa akin. I'm sorry na nakilala. Ibang klase talaga. Napakabait na tao. So, in a way, yung legacy natin na iiwanan, makapag-influence pa rin ng ibang tao. Most especially, ang ating mga mahal sa buhay. So,
Kapatid kaibigan, if we're going to love someone, we better love them now. If you're going to share Christ with someone, you better speak up now. Ngayon na. Huwag na natin hintayin na matapos ang pandemya. And of course, there is no salvaging of things, no seizing of opportunities, no sharing of Christ. At ito po yung title ng ating pag-aaralan, When You Are Gone. Tayo po'y mag-pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for reminding us how precious life is and how we should seize every opportunity to make the most out of it. And Holy Spirit of the living God, we pray that you continue to guide us all to share what we have now and to seek God now in every opportunity that you give us and to seek or to speak up in order to save others. Ito po, Panginoon, ang aming samot na namin sa iyo. Patuloy mong ipaalala sa amin, i-remind sa amin, ang beauty ng buhay na ito na ipinahiram mo sa amin. Na magamit namin ang aming buhay, Panginoon, to touch lives, to influence other people, and to lead others to Christ. That we should never be silent anymore. That we should speak up, Panginoon, for what is right and what is true, and what will glorify your most precious name. We have our own sphere of influences. And it is my prayer, my Lord, that you continue to embolden each one of us. Give us courage. And anoint us, blessed Holy Spirit, that we may be able to reach more souls for Jesus, even during these times of pandemic. Nothing can ever stop us. We will be unstoppable in serving the Lord in whatever capacity that you have given unto us. And we will surely be unshakable despite these trials, these hard times that we are now experiencing. The world is experiencing. Father God, we continue to submit everything to you. We surrender our very lives to you, my Lord. Be glorified. Be magnified. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah.